So, good day everyone. I am Lester Don A. Magnetico from BCE2B. And now, para lang ako nagpa-vlog, no? Sorry ma'am for ganitong setup lang. So, today I will be discussing the depreciation using the service output method. So, let's go. So, depreciation, an accounting method of gradually reducing the value of an asset over its useful life. So, alam naman natin ito lahat, no? Since na-discuss na ito ni ma'am kung ano ang depreciation. In simple words, ito ay ang reducing ng ang value ng isang bagay or isang pera na, or bagay na ating ginagamit. So, maraming method ang depreciation, but ang napili natin is ang service output method. So, ano nga ba ang service output method? So, it is a depreciation method that allocates an asset's cost based on its actual usage or output rather than the passage of time. So, ito ay ang pag-reduce ng isang gamit kung ito ay ginagamit. Example na lang nito ay ang mga printers, mga machinery, no? Hindi lang naman machinery, ngunit kasali na rin ang car or mga sasakyan na ginagamit natin, kung paano nga ba or ilang oras na ba na ito ay ginagamit or anong income ang ating nakukuha. So narito ang mga kabuuan na formula na ating gagamitin. So D is equal to FC minus SV over QN, where ang atong D is ang depreciation or mismo ang depreciation mismo. And ang FC is ang ating first cost or ito ang unang pagkabili ng isang gamit or ito ang original price ng isang gamit. And ating SV is ang salvage value or ito ang malagay natin na ito ang kibali hangtungan or last na value ng isang gamit before ito i-resell or after ito magamit ng mga mahabang panahon. And ang atong QN naman is the quantity produced up to year M, where also ang QN is kung magkano or ilan ang mga na-produce ng isang gamit during the end or the economic life property in years. So we have here DM or the DM is the depreciation total for M years producing the QM. So a formula nito is D times the QM. So ang DM is ang total depreciation for isang years na ito ay ginagamit. And lastly, the book value or the BV. Ang formula nito is FC minus DM. So first cost minus the total depreciation for M years, no? So proceed naman tayo sa ating last example, no? So basahin natin. Ang equipment cost 530,000 and has a salvage value of 120,000 pesos at the end of its life of 36,000 operating hours. In a period of 5 years, in the first year, it was used for 8,000 hours, and at the end of the second year, it was used for 19,000 hours. Find the depreciation at the end of the second year and the book value at the end of the first year. So, familiar man ito na question dahil kinuha ko lang ito sa question ni ma'am nung nag-discuss siya, no? But iniba ko at meron akong na-add na question which is the book value of the first year. So, tara at talukuyin natin. So, unang-una sa lahat, no, before natin i-calculate yun, ilagay muna natin lahat ng given sa problem para hindi tayo malito. So, ang first cost natin is 530,000. The salvage cost is 120,000. The QN is equals to 36,000 hours. And the number of years is 5 years. Where itong QM or the Q1 and Q2 is 8,000 hours and 19,000 hours. So, ipinapahanap natin dito is ang
depreciation at second year, at ang book value at first year. So, inilagay natin yung 1 dito. Tara at talakayan natin. So, ito ang first problem, no? Since easy lang naman kunin kung ano ang depreciation ng first, second year. So, ito ang ating unang ma-answeran. So, depreciation is equal to first cost minus SV over QN. So, input lang natin itong values. 530,000 minus 120,000 pesos over 36,000 hours is equal to, ang depreciation natin is 11.39 pesos per hour. So, ito ang nakakuhang income or ito ang nakakuha sa pang oras-oras na gamit sa or pang oras-oras na gamit sa isang bagay. So, ang second problem natin is pinapahanap yung book value at the first year, no? Where ang atong book value, ang formula niya is FC minus DM. Where DM is equal to D times QN. So, input lang natin itong values para hindi tayo malito, no? Pero, ang trick sa question na ito ay hindi dapat tayo pupunta agad sa book value. Kasi hindi natin ito makakuha agad. Meron tayong process na pina-follow, no? So, since sa discussion ni ma'am, nilagay niya ito sa PowerPoint niya, ilalagay na lang din ko ito upang tayo tayo sa pag-answer natin is hindi tayo malito. So, before natin makuha ang book value, kukunin na muna natin ang depreciation. And after the depreciation, proceed tayo sa DM or the total DN or the total number of depreciation in M years, and DN, and proceed na naman tayo sa BV where ang book value. So hindi natin agad makukuha ang book value kung hindi tayo sa process na ito, sa dalawang ito. So ito ang first step, no? Ang pagkuha sa depreciation at first year. So gagamitin natin yung D1. So, FC is equal to SV over QN equals to 530,000 minus 120,000 over 36,000 hours. So, same lang yung nakuha kanina sa D1, no? Kasi hindi naman iniba or wala namang iniba sa mga values. So, 11.39 pesos per hour. The next step is kukunin natin yung DN. So, step 2 na tayo. Ang pagkuha sa total depreciation at first year. So, ang formula nito is DM is equal to D times the QM, where ang atong QM is quantity na produce ng isang bagay sa M lang or sa 5 years below. So, since ang first year lang man yung pinapahanap, so ang value ng first year yung i-input natin. D1 is equal to D times the Q1, where ang D natin is 11.39 pesos per hour. And ating Q1, ang value ng Q1 is 8,000 hours. Pag input natin to sa calculator, maka-cancel yung hours. So, ang matitira na lang is ang pesos. Where, ang answer nitong pag i-input natin sa value is 91,120 pesos. So, ito ang depreciation in or ito ang total depreciation or lahat na income ng isang bagay sa first year. And proceed na tayo sa last step where pag-calculate na natin sa book value. So ang formula is FC minus DM, where ang atong FC is the first cost minus the 91,120 pesos, or pwede natin input agad yung formula ng DM, no, where ang D times the Q1. So same lang naman ang lalabas na output nito or answer nito. So ang book value after the first year is 438,880 pesos. So, ito na lang ang value ng isang gamit pagkatapos itong gamitin after the first year.
So, yun na ang kabuuan, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig and thank you, ma'am, and God bless.